Kabilang po sa mga maaaring gawin para gawing earthquake resistant ang ating mga bahay at gusali ay ang pagpapatibay sa mga ito sa tulong ng mga inhinyero. Pero sa mga walang budget, may mga pwede po kayong gawin na mas simple at mura. Alamin ang mga yan sa News to Go ni Cedric Castillo. Budget na itutay-utay at tulong ng mga kakilalang karpintero. Sa ganitong paraan daw na ipatayo ni Aling Cleotilde ang kanilang bahay sa gilid ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Sa muling pagputok ng balita na posibleng tamaan ng isang malakas na lindol ang Kamaynilaan, takot daw ang nangingibabaw kay Aling Cleotilde. Alam niyo naman tayong mahihirap, walang mga engineer pa eh. Kasi babayaran pa ho yan eh. Itong bahay namin talagang hindi safe to. Darasal na lang ho sana, wag matuloy. Sa pag-aaral ng iba't ibang ahensya kasama ang FIVOX at ng Japan International Cooperation Agency o JICA, sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, 10% o isa sa bawat 10 pampublikong mga gusali magtatamo ng matinding pinsala o di kaya tuluyang babagsak. Sa mid-rise o yung may 10 hanggang 30 palapag, 11% ang posibleng mag-collapse. Pero sa low-rise buildings, kabilang na ang pangkaraniwang mga bahay sa Metro Manila, 13% ang pinangangambahang magiba. Maraming bahay dyan na ang gumagawa ay hindi engineer. Hindi rin kumukuha ng permit yan. Tawag dyan ay non-engineered building. At marami dyan ay gumagamit ng substandard materials. At dyan nagkakaturon ng problema kapag may lindol. Kasi sila yung unang babagsak. At maraming tao dyan. If these buildings were designed in accordance with the code, then it is safe. It can resist up to a magnitude of 8.4 earthquake, which is the highest possible earthquake that will hit the Philippines. Ayon sa Association of Structural Engineers of the Philippines, kung hindi kaya ng budget na kumuha ng isang inhinyero, pwede pa rin patibayin ang mga bahay. Ito yung dingding, so may poste siya dito, may poste, may biga. Walang bakal yan, kukunti ang bakal. Lagyan mo yan ng kahoy dyan, lagyan mo ng kahoy, kahit na lumindol, hindi babagsak yan. Pwede lang nila mapulot yan kahit na saan. Kaya sinasabi ko, maliit lang ang gastos. Kung gusto namang magsagawa ng sariling assessment sa bahay, pwedeng i-download ang questionnaire na ito ng FIVOX. Sa pagsagot sa 12 tanong mula sa sukat ng hollow blocks na ginamit hanggang sa kabuuang hugis ng tinitirhan, malalaman kung dapat na ba itong ipakonsulta sa eksperto. Cedric Castillo, GMA News.